tips para hindi basta-basta nabibitak yung mga kuko ng inyong inahin. So, hindi basta-basta napipilayan. So, isa sa mga rason kung bakit nai-stress yung inahin po natin. So, titingnan natin yung mga sahig nyo. So, yung bahay mismo ng ating inahin, guys. So, tips lang, guys, para hindi pa balik-balik, hindi pa ulit-ulit mapilayan or masira yung mga kuko ng ating mga inahin. Double check nyo yung sahig. Kasi kahit yan ay gamutin mo, pabalik-balik lang din yan dahil nga yan. So nakikita nyo, guys, humihiga ka sa dumi mo, ha. So nakikita mo yung sahig yan. So dapat hindi butas-butas yan, guys. Yan, kita nyo ito, hindi naman na basta-basta napipilayan to. So dapat yung sahig natin yung titingnan natin una. So kapag nagsahig kayo dito, halimbawa yan sa gitna, yun to, tapangan nyo po ng timpla ang semento. Kasi pag regular lang yung timpla, alam mo naman yung kuko, mabigat yung mga baboy. Tsaka yung behavior po ng baboy is, napapansin nyo, gumagano'n yung oso nila. Yan, so ito, guys, ito bahay na bake yan. Kailangan ko na i-repair to yan, kita nyo. So hindi pa ganigano to. Ano pa nga to, pero matagal na kasi to, guys. So kailangan ko lang i-repair to, bibilihan ko ng semento to. May semento naman nabibili na per kilo lang. So i-repair ko to, yan, bago natin lagyan. So isa sa dahilan po, yung sahig. So pag sa mga gustong magpagawa, tapangan nyo po yung timpla. Tapos yung design, yung ganito lang, huwag nyo pakinisin kasi nadudulas din po kasi. Yan, yung ganyan lang. Yung hindi makinis. Yan, yung mga ganito, yan. So dito, ako lang nag-repair nito, guys. Nakinisan ko nga to pero ginaganyan-ganyan ko yan. Pero okay lang yan. Yan, so isa sa rason yan. Kita nyo naman, oh. Oh, yung kuko nila, oh. Tapos pag butas-butas yan, di mabitak-bitak talaga yung kuko niyan. Kaya kahit paulit-ulit nyo gamutin yan pag gumaling, tapos pag nagbuntis na naman, so kapag nagbuntis, lalo-lalo na sa 3 months to 110 days, napakabigat po ng katawan yan. So isa sa dahilan yon. At maghalo po tayo ng calcium. So pampatibay, ang calcium pampatibay po ng mga buto yan para hindi basta-basta napipilayan kapag malaki na yung tiyan nila. So isa sa rason po yun na napipilayan dahil mahina yung mga buto. Tsaka pag pumili ng gawing inahin, so ganyan yung mga malalaki po talaga dapat yung paa. Tapos yung mga kuko, yan, itong ilalim hindi nakasayad. Hindi nakasayad yan. Ganyan lang. Makita nyo, guys, kung ano yan, kung butas-butas yung ano nyo, talagang mabibitak yung mga kuko nyan. So napakahirap pa naman gamutin kapag nagbitak-bitak yung kuko ng ating mga alaga. So isa sa dahilan yan, nai-stress. Tapos maapektuhan yung pagbubuntis, makukunan, ma-abort. So yun po, konting tips lang sa mga unahin nyo yung sahig. Titingnan nyo. Kasi ang daming hingi ng advice, anong gamot sa bitak na kuko, pilay. So tingnan nyo muna yung sahig. I-repair nyo po pag ano. Isa pa, kapag mabutas-butas, napupundo yung tubig, andun yung basa lagi, tas andun yung bakterya. So ang bilis po talaga makalala ng sugat. So kita nyo dito, guys, oh. Yan. So hindi pa, medyo kunti lang yung laki ng tiyan kasi nga nasa 40-11. Ano ngayon, 29. So nasa 40 mahigit 50 days. 50 days pa lang yan. So pag lumaki yung tiyan yan, nasa 3 months. Kadalasan yung dalawa, 100 days bago lumaki yung tiyan, guys, eh. Pero ito halata naman na yan, oh. Yan, monitor lagi. Tapos naiinitan, paliguan. Kung ayaw mong paliguan, baka masipunin o huwag taglamig, basain lang yung sahig. So yun po. At hindi sakitin yung mga alaga ko, guys. Alam nyo bakit? Siyempre, quality yung gamit natin. Sino bang ayaw nyan?